Napag-usapan natin ang patungkol sa evil blood wave nitong si Jahil at ang pagligtas nitong si Benimaru sa mga nandito laban sa malaking apoy na ito. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Nagka-upload nga pala ng solo leveling contents ang Anime Fan Narrations na owned rin ng Anime Kohai. So kung interested kayong manood ng mga contents ng solo leveling ay pwede nyong i-check yung link sa my description. So iniligtas nga nitong si Benimaru itong mga nandito. Pero paano yung nangyari? Binigyan pala ng order nitong si Benimaru itong si Elmesha. Sabi nitong si Elmesha seriously daw napakahirap daw na i-manipulate ng air nang hindi ito na-notice nitong si Jahil. Nag-reply naman itong si Benimaru dito na as expected daw kay Her Majesty na sa Elmesha. Kagaya daw ng inaasahan niya nag-take daw ito ng appropriate measures. Tapos ngumiti itong si Benimaru ngayon sa nagko-complain na si Elmesha. Ito ang full explanation kung bakit hindi gumana itong evil blood wave. Matindi ang ginawang trabaho sa may background nitong si Benimaru. Talagang active na active siya dito. Napaka-competent daw nitong si Benimaru sa lahat ng pagkakataon na nangyari dito sa may Saryon. Nakita na pala nitong si Benimaru ang balak na ito nitong si Jahil nung una pa lang. Kaya kinontak na agad nitong si Benimaru itong si Elmesha para mapigilan ito once na ito na-activate na. Ang Magicules na ikinalat nitong si Jahil ay special flammable substance na tinatawag na The Blood Mist. Isa daw ito sa mga powers ng origin blood niya na weapon na kadalasan ay ginagamit ng mga vampires sa kanilang mga techniques. Napansin ito nitong si Benimaru kasi meron daw itong amoy na slightly different compared to a naturally occurring na Magicules. Na-detect ito nitong si Benimaru gamit ang kanyang precise magic power manipulation. Pero hindi lang pala itong si Benimaru ang nakapansin dito. Napansin rin ito nitong si Sylvia. At nung napansin ni Sylvia ito, na-realize niya na agad na napaka-dangerous na nitong kanilang situation. At wala siyang idea kung paano niya masusolusyonan itong problema na ito. Ang naisip lang ni Sylvia dito ang evacuate itong mga tao. Pero ang problema doon ay hindi lahat ay makakapag-evacuate kasi nga isang buong malaking nation ang sakop nitong explosion na ito. Kaya basically yung mga kaya lang mag-teleport ang makakaligtas dito at majority talaga sa kanila may iwan at masasabugan. Kaya ang ginawa nitong si Sylvia tinanong niya itong si Benimaru kung ano ba ang gagawin nila. This time pala nag-iisip na rin itong si Benimaru kung anong pwedeng gawin dito. Pero hindi itong si Benimaru ang nakaisip ng solution. Itong si Benimaru lang ang nag-execute ng plano. Galing daw sa heavens ang naging sagot sa may question na ito dahil bigla nakarinig itong si Benimaru ng boses na gamitin daw nitong si Elmesha ang kanyang ultimate skill na Heavenly Wind King Vayu para kolektahin ang mga blood mist na ikinalat nitong si Jahil. Tapos gamitin naman daw nitong si Benimaru ang ultimate skill niya na Hit King Amaterasu para sunugin ang mga magic blood. Nung narinig nitong si Benimaru ito umakto agad siya without any hesitation. Na-realize kasi nitong si Benimaru na possible nga na mapigilan nitong plano na ito ang disaster na paparating sa kanila. Tsaka nagkaroon na ng tiwala itong si Benimaru sa may boses na ito kasi ito rin yung boses na narinig niya nung nagka-access siya sa may nihility collapse ng kanyang lord na si Rimuru. Kaya inisip na lang nitong si Benimaru na ito daw ang will nitong si Rimuru-sama. Kaya siya na daw ang bahala na mag-execute nitong mga instructions nito sa kanya. And naging successful nga sila dito. Pero unfortunately, nakatakas nga itong si Jahil. Pinabayaan na lang ito nitong si Benimaru kasi ayaw niyang i-risk ang kahit na sino sa paghabol dito. Napaka-limited daw kasi ng resources nila ngayon. At saka ngayon kasi, natapos na nga ang critical moments dito sa Saryon bigla nang nag-collapse itong si Benimaru. Bigla namang lumitaw itong si Sowei sa may likod niya para hindi siya matumba. Napatingin dito itong si Elmesha at nagsalita siya na hindi daw nakakapagtaka kung bakit nag-collapse daw ito kasi napakaganda daw talaga ng performance ito kanina. Puno ng respect ang mga mata ni Elmesha habang nakatitig siya kay Benimaru kasi sa mga mata nitong si Elmesha itong si Benimaru isang champion na naging savior nitong Saryon. Iniligtas sila nitong si Benimaru sa isang napakalaking crisis. Inire-recognize nitong si Elmesha ang hard work na ginawa nitong si Benimaru para
para mailigtas itong kanyang territory. Pero bigla naging seryoso uli itong si Elmesha kasi hindi pa naman tapos ang trabaho niya. Bilang ruler ng territory na ito meron pa siyang obligation at ito kung paano nila ididil itong sila Zelario kasi nandito pa nga itong si Zelario ngayon kasama ng army nito. Kaya concerned ngayon itong si Elmesha. Hindi niya alam kung dapat ba pagpatuloy pa nila ngayon itong laban. Ngayon na wala ng threat itong si Milim sa kanila. Pero dahil sa ginawa nitong si Benimaru na-neutralize nila ang atake ni Jahil. At dahil doon hindi nagsuffer ng damage ang mga soldiers nitong si Zelario. In other words, nasa disadvantage ngayon itong Saryon. Kung sakali na magpatuloy pa itong gera nila, hindi naman ganun kalakas ang army nitong si Zelario kung tutuusin. Kasi itong si Zelario talaga ang pinakamahirap na obstacle para kina Elmesha. Kaya kabadong-kabado ngayon itong si Elmesha dito. Lalo na nga at nag-collapse na itong si Benimaru. Pero nawala rin ang kaba nitong si Elmesha. Ngayon pag-usapan natin ang side nitong sila Zelario. Sila Dalis at Nice ang in charge ngayon sa may army na ito. Sila ang dalawang second highest kay Zelario. Ang mga alagad daw nitong si Zelario yung mga angels na nag-incarnate sa may undead elf body. Naging purong fighting machines lang itong mga ito kasi mahihina daw ang ego nitong mga angels at over time nawawala ang kanilang mga ego. So basically para lang silang mga fighting machines talaga, para mga robot na walang kahit na anong emotions. Ang dalawang higher subordinates niya lang na sila Dalis at Nice ang nagawang ma-retain ang mga ego nila. Lumapit itong dalawang ito sa may commander nila na si Zelario. At sabi nitong si Dalis, for some reason daw, prinotektahan rin sila nung lalaki na Benimaru ang pangalan. And yun daw ang dahilan kung bakit buhay pa sila ngayon. Kaya balak pa daw ba nitong si Zelario Sama na ipagpatuloy itong kanilang battle. Tapos nagsalita rin itong si Nice na diba daw binitray na nitong si Zelario Sama itong si Faldway Sama. Kaya oo nga daw, bakit daw makikipaglaban pa? At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.